May kabigatan po ang ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, no? Na ipinamanig ko sa atin ng ating Panginoon sangayon sa ebanghelyo ni San Lucas, na maliwanag doon sa mga ipinamanig ng buong kapal, mga nakikinig, paanyaya rin na ipinamamanig ni Jesus, sabi nga natin na sa kanyang mga utos, kung tuusin ay hindi ito nalalayo, kung tuusin doon din sa utos na ibinigay ng Diyos sa lumang tipan, yung "Hear me, O Israel", pakinggan mo ako, Israel, na nagpapahayag ng alin? Well, yung 10 utos, yan ang sabi dito, mga nakikinig, at ano ito? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Medyo mas malalim kasi doon sa 10 utos ay bahagi na bagaman nakalagay rin doon, kaakibat din yun, kailang very, kasi pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, pero dito ini-specify ni Jesus yung pag-ibig sa kaaway. Saan pa? Paggawa ng mabuti sa mga napupuot sa inyo. Ano pa? Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Sabihin sa inyo ay sinusumpa kita. Sabihin mo naman ay pagpapalain kita. Parang napakahirap din yun. Kapag minura ka, kalimitan ang sagot ay mura din. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Bahagi ho. So, yung mga nangbubuli sa inyo, ipagdarasal ninyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, ang sabi, iharap mo pa ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati yung barol. Sa panahon ni Jesus, that is already parang sabi natin ay suicide. Kasi balabal na lang nga. Noong una naman panahon, hindi ganito kadami yung mga damit. Ibibigay mo pa yung damit. Kasi may lugar sa Israel na kapag umaga matinding init, paggabi naman ay matinding ginaw. So, ay kapag wala kang damit, parang suicide na yun. Hindi katulad ngayon, ang daming ukay-ukay. Bahagi po rito ay alin? Ang kumuha sa inyong ari-arian ay huwag mo nang bawiin. Kinuha yung lote mo. Ngayon, kapag kinuha yung lote mo, barilan na. Nagpapatayan sa isang kapirasong lupa. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Bigyan ninyo ang bawat nangihingi sa inyo. Bahagi rin na kung saan ay makita po natin. Ano bang sinasabi muna ni Jesus dito? Una ay maging mabuti. At yung pagiging mabuti ay pagiging mabuti kahit doon sa gumagawa ng masama. Kasi kapag ginawan ka ng masama at ginawan mo siya ng masama, halimbawa, sinampal ka, sinampal mo rin. Mabuti ka ba? Hindi, kumanti lang ako, Father . Pero mabuti ka ba? Hindi rin. Nanakit ka rin ng kapwa . So, hindi ka rin mabuti. Masama ka rin. Bakit? Nanampal ka rin . Kaya bahagi, paano siya ngayon? Dalawang bagay yun, huwag natin kalimutan. Meron tayong hustisya. Kung tuusin, dalawa yung ating hustisya. Ano ang unang hustisya natin? Ay di yung legal system natin. Pangalawa, alin?
kalimitan narinig natin yung salitang karma. Ayaw kong gamitin yung salitang karma kasi hindi Kristiyano salita yun eh. Ano yun? Meron tayong purgatorio. Ano? So bahagi yun. Kaya yung idea ng purgatorio ay bahagi yun na aling katarungan yun eh. No? Kahit na humingi na siya ng tawad sa Diyos, nangumbisa siya, hindi. Kapag hindi ka, Father, ako'y nagnakaw sa aking kapwa at hindi mo ibinalik yung nakaw mo, patatawarin ka ng pari. No? Pero, kasabihin sa'yo ng pari, ibalik mo yung ninakaw mo. No? Pag hindi mo na ibalik yun, dadaan ka ng purgatorio. No? Kaya kung kayong mag-alala, akala ninyo ay makakalusot yung mga taong gumagawa sa inyo, hindi ho. No? Napakalaki po ng kahalagahan ng turo ng purgatorio. That is justice. Kasi pag sinabi mo lamang yung legal system natin dito, naku, sabihin, Father, nababayaran ng pulis, nababayaran ng husgado, no? Nababayaran ng witness. No? Kung minsan yung witness mo, no? Mamaya, witness na ng kalaban. No? Bahagi ho yun eh. No? Pero ang purgatorio, hindi ka makaliligtas. Huwag kayong mag-alala. Bahagi ho yun. No? Kaya nakabase pa rin saan? Sa pagtitiwala sa Diyos. No? Bigwakas doon sabihin na yung tinayay, Father, ito ay pinapayagan natin ang injustice. No? Nagiging hinahayaan natin yung hindi pagiging makatarungan. Baka sabihin ay hinahayaan natin na abusuhin tayo. Hindi. No? Hindi natin hinahayaan na inaabuso natin na abusuhin tayo ng ibang tao. Although, baka akala na nila ay pinababayaan natin sila na abusuhin tayo. Hindi. No? Bakit? Alam natin, may purgatorio. Katoliko man sila o hindi. Tayo naniniwala na may purgatorio. Kahit hindi ka katoliko. No? Kasi yun ang paniniwala natin eh, eternal truths. Yung pinanindigan natin ay katotohanan para sa lahat. At para sa lahat. At para sa lahat ng oras. Noon, ngayon, at bukas. No? Kaya, bahagi na alin, hindi ka makalusot sa katarungan. Dito sa mundong ito, o sa kabilang buhay. So, hindi natin sila sinasabihan na hinahayaan natin na sila'y mang-abuso. Hindi. No? Kaya lang, dapat maliwanag sa atin. No? Maging maliwanag sa atin yung mga bagay na yan. Na maintindihan natin na hindi ko pinapayagan. Bakit ko lang hindi gagawin ito yung ginawa sa akin ng masama? Kasi ako ay mabuti. No? Kasi ako'y anak ng Diyos. No? Hindi ako pwedeng maging masama dahil lamang ginawan ako ng masama. Bakit? Hindi ako masama. Ako'y anak ng Diyos. At kapag ako'y gumante doon sa mga taong gumawa ng masama, yun ang sinasabi sa Ebanghelyo, no? Ay di katulad ka rin nila, no? Na nagiging masama. Kasi ginawan ka ng masama. No? Yung mabuti ka. Gawan ka man ng masama o gawan ka man ng mabuti. No? Bakit parang mahirap pa tayo? Well, mahirap yun kapag wala si Jesus. No? Kaya mahirap yun kapag ang pagtingin lamang natin ay pagtingin ng isang tao. Pero kapag ang pagtingin natin ay bilang mga anak ng Diyos, bilang kapatid ng ating Panginoon sa Kristo, ayun ang magtuturo sa atin na alin? Gagawa ako ng mabuti sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng mga tao. Gumawa man sila ng masama o gumawa man sila ng mabuti sa akin, ako, dahil ako'y mabuti, gagawa ako ng mabuti. Dahil ang Diyos ay sumasa akin at ang Diyos ay mabuti. Kaya kahit nagawa ako ng masama, gagawa ako ng mabuti. Kaya doon nakabagay yung alin? Pag-ibig sa kaaway.
na kahit sampalin ka, hindi mo siya sasampalin. Ano? Kaya kahit na ikaw ay inutangan nang hindi nagbabayad sa iyo, ano? Kaya nga, kung maaari kapag alam niyo yung tao hindi magbabayad sa inyo, ano? Huwag niyo nang pautangin. Ano? Bigyan niyo na lang. Ano? Kasi kapag pinautang ninyo, talagang namang walang kakayahan na magbayad. Ano? Sasama lang ang loob ninyo. Ano? So, kaya anong kalimitang solusyon dyan? Hindi kita mapapautang sa hinihingi mo. Ito na lang. Bigay ko na sa iyo yan. Ano? So, bahagi ho yun. Ano? Pagkakataon na makatutulong, yun yung ipinapahayag sa atin sa banal na kasulatan. Kasi kapag nagpautang ka, instead ka na magbabayad, ginagawa yan kahit hindi Katoliko, no? Kahit hindi Kristiyano. No? Kaya yung hamon ay pinapamanik ng buong may kapal ay isang pamanik na alin. Kaya ka iibig sa kaaway kasi hindi ka masama. No? Ikaw ay mabuti. At kinakailangan iibigin natin sa harapan ng Diyos ang lakas. No? Kasi hindi madali ito. No? Kung pagbabasihan lamang natin ang pamangkain ng tao, mahirap ito. Pero kung pagbabasihan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ay hingin natin ang tulong at awa ng buong may kapal. Kasi yan yung simbolo ng krus. Yan ang simbolo ng krus. Na nais na alin, sana tayo ay maging bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa lahat ng pagkakataon dahil yun ang kanyang nais na makamit natin, ang kaligtasan walang hanggan at ang kabutihang dulot niya para sa ating kabutihan at kaligtasan.